Ang partisipasyon mo dito sa malaking rally ng INC sa Luneta at meron pang grupo, Kingdom of Jesus Christ at saka JIL dyan sa EDSA naman. Well, doon mo makikita na puno ng taong bayan. Mm-mm. Hindi na pwedeng lukuhin ang taong bayan. Mm-hmm. Hindi na mapagtakpan ang nangyari sa ating bansa. Mm-mm. Ito na ang pinakamalaking anomalya. Isa lang ito, Mm-mm. lahat ng departamento, halos lahat, hindi naman lahat, halos lahat mayroong grappling corruption. Mm-mm. Sino may kasalanan yan? The president is the chief executive and he is the commander-in-chief. Mm-mm. It is his command responsibility. Mm-mm. Ngayon lang siya, ganito lang gawin natin, wala na, ganito lang. Paano, pakakawalan mo yung nakaraan? Mm-mm. Hindi pwede. Mm-hmm. Kung sincero siya, ang hamon ko nga sa Senate, hindi pa lumalabas si Ilocos Norte, linampasan. Alam lahat ng tao yan. Mm-mm. Linampasan nung number 30 yun, nilampasan. Di sinadya. Mm-hmm. Now, Ilocos Norte, kahapon lang sila nagpunta. Mm-mm. 4 lang dinalaw na mayroon flood control, pinupukpok ni Diyan Azurin. Mayor Magalong. Mayor Magalong. Makita na umiiling. Mm-mm. 150 plus or less than 200 ang flood control doon. Mm-mm. Yun lang 4 na nandyan. Walang ghost project, sabi yung mga engineers. Walang ghost project pero titignan daw kung substandard. Mm-mm. Meron naman akong picture na nakuha, na sumunod doon, nakuha naman na lahat. Aha. Hindi ayaw kunan yung mga may sira-sira doon, mga substandard. Yun lang, magandang kinita, 4 lang. Out of less than 200 project ng flood control. Mhm. 4 lang pinuntan, sandali lang, umuwi na. Tapos may report na walang ghost project. So parang sinasabi mo na selective ang inspection doon sa Ilocos Sinong Norte. gumawa niyang ICI? Aha. Si Presidente mismong ICI. Sumusunod sila. Mm-mm. Doon lang sa Senate, nung tinanong, bakit Ilocos Norte lang pa nagsara na hanggang ngayon. Bubuksan daw. Ewan ko kung bubuksan. Pero doon lang halata na yun lang. Ngayon, pakukulong na lahat. Tapos na. Oo. Maliligayang araw nyo. Para bang tinatakot ang tao na ikukulong sila kung pupunta sila sa rally, magsalita kayo dyan, ikukulong, at tapos ng kaligayahan nyo. Parang sila lang may karapatan ng kaligayahan may Pasko, itong Paskong ito. Yun ang ano ko sa press con kakapon. Ayan. Okay, Manong Chabit, magsasalita ka ba sa rally sa Luneta o kaya sa EDSA sa Linggo, Lunes, Martes? Kung papayagan ako, magsasalita ako. Ba't ka naman hindi papayagan? May karapatan ka naman magsalita. Tinatakot kami. Alam mo naman ako, takot ako sa mga ganyan. Sinabi mo na kanina. So, wala ba kayong coordination sa INC o sa grupo ng nina Gerald Pokis? Sa UPI, JIL? Nakipag-meeting sila tungkol sa rally. Yung nga sinabi, 2. Pero minsan lang yata kami nag-meeting. Yung mga nandito ka, di ko kilala Pero isa rito, 2, bayad na. Para pagbaliktad. Yan, mga yan. Marami dito. Wala dito yung iba, pero meron din dito, marami din dito na hindi ko kilala. Marami nagpupunta kasi humingi ng pera. Hindi ako mag-ano dyan ako. Dahil natabo na kukuha siya ng pera. Binigyan kami, binayaran kami. Parang gawa-gawa lang ito Hindi totoo ito. Hindi ko kilala nga itong mga ito Yung mga nandyan sa listahan. Ang kilala ko lang dito, Mike Defensor. Ayan, Mike Defensor. 2022 huling nakita. 2022. Ilang years na nung eleksyon ni BBM. Kami nagtrabaho, tumulong sa kanya. O nga pala, kasama rin sa mga supporters ni BBM. Rodante, Marcoleta. After election, di ko na nakita. Yan lang mga kilala ko dito. Yung iba, wala na. Tapos, baski na sila Vice President Sara, hindi kami nakikita. Ganun ba? Wala. Pulong, hindi ko alam ang muka. Baste,
na-meet ko minsan, maraming taon, hindi ako napansin. Hindi na rin ako siguro kilala. Aha. Wala kami kausap dito. At, So, sino... Mayor Magalong, kilala ko. Oo, Pero hindi kami nag-uusap. Oo. Sa bagay, si Mayor Magalong, may statement na siya na wala siyang kinalaman dito sa mga report na lumalabas na involved din siya sa destabilization. Oo. Kaya hindi totoo ito, panakot. Panakot lang yan. panakot lang. Oo. So, kung panakot yan, anong mangyayari? Matatakot ba ang mga tao na pumunta sa EDSA sa... Hindi dapat. Aha. Hindi dapat matakot ang ating kababayan. Ito ang pinakamalaking anomalya. Kung payagan natin itong mga makalusot dito ang mga mastermind na kinabang, talagang wala ng kwentang Pilipinas. Binabatikos na tayo sa ibang bansa. Nakakahiya na tayo. Ito... Nangyari na ito nung panahon ng kanilang magulang. Aha. Nakakaya nga eh. Mauulit-ulit. Sinilampasan pa nila. Ikaw... Bakit nangyari ito? O walang pakialam daw. Si Presidente Marcos yung analyze ko kagabi parang naghugas ng kamay. Malinis na tao. Oo. Naghugas na ng kamay. Malinis na tao. Aha. Siya lang malinis, naghugas ng kamay. Tapos na. Parang tapos na problema eh. Ganun ba kadali yan? So, hindi naman gago ang taong bayan. So, sino ang gusto niyo pang maparusahan? Mga nagnakaw, mga mastermind. Sino? Ikukulong nyo, mga engineers, contractors, ginamit lang sila eh. Ayun, lalaglag lahat. Makukulong kayo lahat. Sa kabilang hindi. Sino ang nakita niyo dapat pa makulong, Manong Chabit? Pareho tayo nilisip. Ganun ba? Anyway, Di ba? anyway, Manong Chabit, isa pa ha. Alam mo, matindi ito ha. 3 days na rally ito. At sabi ng ating kapatid rin sa INC, isang araw ay baka umabot ng 300,000. Ikaw ay veterano sa mga... 300,000? Oh, 300,000. Ayan. So, baka umabot pa nga ng milyon. Ayan. Ako, milyon abutin yan. Ayan. Milyon. Oo. So anyway, Manong Chabit, kung umabot sa ganito, ayan, ikaw veterano sa EDSA, nung time ni era pa, nag-EDSA 3, ayan, saan hahantong itong ganitong malaking rally sa Linggo, Lunes, Martes? Kung walang mangyari, baka mas masama pa mangyari kay BBM kaysa kay tatay nila. Hindi mo alam ang future, hindi mo alam reaksyon ng tao. Pero alam ko, galit na galit ng tao. Galit na galit ng tao. So, huwag na sana silang takutin, bulahin pa. At yung kwento kagabi ni press con ni Presidente, parang naghugas ng kamay. Wala na kayo. Parang sila na lang. Panibagong... Itong malaking rally na ito, Manong Chabit, nakita nyo ba na ito ay pwedeng humantong sa EDSA 4? Maaari. EDSA 3 ka mo. EDSA 3. Tapos na EDSA 3. EDSA 4 na. Ayan. No, dalawa lang. Dalawa lang. EDSA 1, EDSA 2 lang. So, maaring maulit ang EDSA? Maaari. Maaari. Kung hindi... huhulihin daw lahat. Paano mahuhuli lahat? Ayan. Naku, ito nga pala, Manong Chabit, ikaw ay ayan, nababanggit na sa mga ganyang issue. Hindi ka ba kinakabahan na baka ikaw ay kasuhan ng inciting to sedition at ikulong? Wala naman kami yung ginagawa. Ikulong nila ako, patayin nila ako. Pag pinatay ako, dadaan sila sa tatlo ang dadanan nila. Ano yan? Taong bayan, gaganti yan, mga Ilocano, at panghuli, hindi sila makakaligtas ang ating Panginoon Diyos. Pag ako patayin nila. May mga natatanggap ka bang threat sa buhay mo? Meron, pero I believe in destiny. Yun ang destiny ko. Sabi nga yung mga iba, nandyan na lahat sa'yo, pwede ka naman palipad-lipad ka, pagpunta lahat. Bakit pa pinatukan mo ito eh?
Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang taong bayan na ganito lang ang hahantungan. Mm-mm. Hindi ko matiis yung mga tao na umiiyak. Mm-mm. Oo nga, akala ko Mas paisi-isi. gusto ko pang mamatay dito kaysa pabayaan ng mga tao. Mhm. Kaya tutulong at tutulong ako. Mhm. Maski na mawala aking lahat ng naipon ko. Bata pa ako, nag-iipon na ako eh. Oo nga, wala ka na mapaglagyan ng gold bars mo eh. Ayan, Ayun. ayan, oo. Yung gold bars, may balita ko na wala na tayong gold bars eh. Ha? Sa Central Bank. Ewan ko kung totoo. Aha. Maritas lang yun, pero ewan ko kung totoo. Only the Central Bank can... Oo nga, baka daw mas marami ka pang gold bars kay Central Bank. Totoo ba yun? kung binenta nila, Ah, totoo yan. Kung binenta nila. Baka habulin ka ng BIR. Yung bang gold bars mo, ano Hindi. ba yan? Naka-declare naman. Naka-declare yan. Nagbayad ako sa sarili kong minahan, kinuha ito. Aha. At saka, bata pa ako, namimili na ako ng ginto. Maliliit lang. Yan. Alam ko na babagsak lahat ng pera, pero gold, hindi babagsak yan. Dahil yan ang haligi ang mga pera buong bansa eh. Ayan, napabigat naman itong mga issue natin, pinag-uusapan natin. Oo nga lagay eh. Oo. Pero ang malinaw lang ay hindi financier si Manong Chavit. Aha. Ayan na. At magsasalita siya sa rally. Di na malaman kung sa Luneta o kaya sa EDSA. Hindi naman ako magwawala. Sasabihin ko lang ang totoo. Ayan. Pero gusto mo bang bumagsak ang ma-destabilize ang Marcos administration o magbago lang ng ano? Gusto mo yata ako makulong. Mga tanong mo Mukhang tinatakot mo rin ako eh. Hindi naman, alam mo nung prangkahan tayo. Prangkahan tayo. Parang tayo nagkukwentuhan lang sa inuman eh. Ayan, ganun lang Kaso yan. marami nakikinig. Ganun ba? Nasa ere. Nationwide tayo eh. Malacanang nakikinig sa atin. Nakamonitor sa atin. Hindi tayo kasali sa destabilization. Gusto ko tahimik lang. Rally para sa mga korupsyon, peaceful. Never na sinasabi ko na revolusyon, gano'n. Hindi. Hindi kinasuhan tayo. Ayan, oo. Ang ano ko lang, kung mag-resign si Presidente, mas honorable. Wag na antayin pa ang taong magalit. Galit ng tao. Pag antayin mo pa, nalulukuhin nyo na ang tao, mas grabe na mangyayari. Hindi natin alam ang future. Ayan.